Isang liham mula sa impyerno. Ang inyong mapapanood ay isang dramatikong pagtatanghal. Ito ay tungkol sa isang baghang isip lamang na liham na isinulat ng isang estudyante sa high school na nagngangalang Josh para sa kanyang nagbalik na kaibigan na si Zack. Si Zack ay nagkaroon ng maraming pagkakataon upang ibahagi kay Josh ang tungkol kay Jesucristo, ngunit hindi niya ito ginawa. Silang dalawa ay nagmamagalit na magkaibigan. Nakasama silang pumilasok sa paaralan. At magkasama silang naglalaro ng basketball. Magkasama silang tumatawa, nagsasaya at magpapahagi ng kanilang mga pangarap at mga karanasan sa buhay. Ngunit, may isang bagay na hindi kailanman na ibahagi ni Zack kay Josh. Ito ang kanyang personal na relasyon kay Jesus. Ang natitirang bahagi ng kwento ay simple, ngunit napakalungkot. Isang bote ng alak at isang paglalakad pa uwi. At isang malagim na aksidente. Isang pagkamatay. At isang libing. Isang liham mula sa impyerno. Isipin mo, isang araw ay nakatanggap ka na isang liham. Ngunit, ang liham na ito ay hindi pagkakaliwan. Ito ay mula sa isang taong matagal mo nang kilala, isang taong wala na sa mundong ito. Habang binubuksan mo ang liham, mababasa mo ang salitang ito. Mahal kong Zack, iyon ang araw ng aking kamatayan. Akala ko noon, ang kamatayan ay isang bagay na malabo at hindi ko. Ngunit nung pumanaw ako sa makalaman ng pagtotoo na ang lahat ay totoo. Ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay hindi katamis. Ito ay isang katotohanan. Ikwinento ng sumulat kung paano niya nakita ang bunga ng mga desisyong ginawa niya habang siya ay nabubuhay. Maraming pagkakataong pinagkaloob sa kanya upang makilala ang Diyos. Maraming beses ay narinig ang tungkol kay Jesus, ngunit sa bawat pagkakataon, sinabi niya sa sarili niya na mamaya na lang, sa ibang araw na lang, o kaya may oras pa naman. Ngunit dumating ang araw na naubos ang kanyang oras at wala na siyang pagkakataong bumalik. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Hindi dahil wala ng pag-asa, kundi dahil huli na ang lahat. Habang sinusulat niya ang liham, naalala niya ang kanyang kaibigan na si Zack. Alam niyang si Zack ay naniniwala sa Diyos. Alam niyang alalisang ang katotohanan tungkol sa kaligtasan. Ngunit, hindi niya kailangan kinausap si Zack ng buong puso tungkol kay Jesus. Marahil ay natakot itong makahiya, marahil ay inisip niyang ibang tao na lang ang magsasabi nito, ngunit ang panahong iyon ay hindi na dumating. Kaya, nagsumamo siya sa kanyang kaibigan. Zack, huwag mong hayaang maulit-ulit ang nangyari sa iyo. Habang may oras pa, sabihin mo sa mga halal mo sa buhay at tungkol kay Jesus. Ipaalala mo sa kanila na ang buhay sa mundong ito ay pansamantala. Sabihin mo sa kanila na ang kaligtasan ng naalala ng Diyos ay dapat ang atin habang may pagkakataon. At doon nagtapos ang liham.
magmahal, maglingkod at ibahagi ang mabuting balita. Mga kapatid at kaibigan, hindi ko alam kung kailan matatapos ang ating buhay. Ngunit, alam natin na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon ngayon. Huwag nating sayangin ang mga meron tayo kung kilala natin si Kristo ay buhay natin ang kanyang pamamagitan. Pagkakahangin ang kanyang pag-ibig sa iba sapagkat ang bawat tao ay hangganan ang buhay sa mundong ito. Ang buhay ng bawat isa ay hinang lamang sa Diyos. Ngunit ang ating kaluluwa ay mabubuhay kung pakailanman. Naway, piliin natin mamuhay para sa Diyos habang may pagkakataon pa. Ito ang kasalukuyan. Ngunit, hindi kami piliin para sa Diyos. Habang may hininga, may pagkakataon. Habang may buhay, may pag-asa kay Kristo. Sabi nga sa 2 Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2, narito ngayon ang kaaya-ayang panahon. Narito ngayon, araw ng kaligtasan. Dito, ang